Nagsimula ang Season 2 sa isang kuneho na nais gawing hapunan ng isang grupo ng mga tarantula. Ngunit sa isang yabag lamang ng legendary beast na si Uncle Fel ay tostado ang lahat ng mga ito at sila ang nais gawing hapunan ng halimaw. Sumilip naman si Suwi at sinabing nais niya ring makipaglaban, ngunit sumagot si Makoda na bibigyan niya ito ng pagkakataon sa susunod nilang pangangaso. Medyo nagselos naman si Fel dahil sa pagiging malambing ni Makoda kay Suwi at pakiramdam niya ay hindi pantay ang pagtrato nito sa kanila. Ngunit sumagot ang bida na hindi yun totoo dahil mula pa noong unang araw ay palagi naman niyang sinusunod ang lahat ng cravings nito. Matapos magbangayan ng dalawa ay itinago muna ni Makoda ang mga bangkay ng tarantula sa kanyang item box bago siya maghanda ng kanyang lulutuin. At para sa menu ngayong araw, nakapagpa siya si Makoda na magluluto siya ng gyoza at agad na binuksan ng kanyang online grocery upang tumingin ng wrapper at ibang pampalasa. At tulad ng nakagawian, matapos niyang magbayad ay mabilis pa sa Grab ang pagdating ng kanyang mga in-order. Matapos niyang hiwain ang mga gulay, inilagay na niya ang mga pampalasa sa giniling na karne ng General Orc tulad ng ginger at garlic paste na binili niya sa online grocery. Pagkatapos niyang masahin ang mga ito ay sinunod naman niyang inihalo ang hiniwang mga gulay upang tuluyang magsanib ang lasa. Nang handa na ang lahat, sinimulan na niyang balutin ang mga gyoza kung saan sinubukan pang tumulong ni Suwi ngunit hindi maganda ang kinalabasan ng kanyang gawa. Matapos niyang balutin ang lahat ng gyoza ay maingat niya itong niluto sa katamtamang apoy habang inilagay ang tinunaw na harina at sesame oil upang maging malutong at mabango. Kaya pagkatapos ng ilang minuto ay handa na ang gyoza na pinasarap lalo ng magic sarap. Kaya naman nang matikman nito ni Fel at ni Suwi ay sumabog sa kanilang mga bibig ang mga pampalasa at linamnam ng karne kung saan hindi nila napigilan humingi pa ng second batch. Ngunit nang si Makoda naman na ang kakain, isang maliit na dragon ang biglang sumalpak sa kanyang mukha dahilan upang siya ay mapasigaw sa takot. Agad naman ipinaliwanag ni Fel na ang munting nilalang ay tinatawag na pixie dragon, isang uri ng dragon na napakabihirang makita. Napansin ni Makoda na tila naakit ito sa amoy ng masarap na gyoza, kaya naman ibinigay niya rito ang isa at talaga namang napawaw ito sa sarap. Napangiti si Makoda dahil sa pagkakyut ng nilalang, ngunit binalaan siya ni Fel na huwag magpadala sa itsura nito dahil kahit maliit ay napakalakas ng mga pixie dragon at mahusay sa paggamit ng mahika. Matapos nitong ubusin ang ulam ni Makoda ay muli itong tumalon sa kanyang mukha at labis niyang ikinagulat nang bigla niyang maintindihan ang wika nito. Doon ipinaliwanag ni Fel na sapilitang nakipagkontrata sa kanya ang Pixie Dragon, kaya naman simula ngayon ay familiar na niya ito. Habang ayos lang daw sa Pixie Dragon na maging familiar basta't nakakakain siya ng masasarap na pagkain, kay Makoda naman ay hindi ito maganda dahil may isa na naman siyang pakakainin. Sa huli ay agad namang nagkasundo ang tatlong familiar ni Makoda lalo na si Fel at ang Pixie Dragon dahil mayroon silang iisang layunin at iyon ay ang kumain ng masasarap na pagkain. Dahil doon ay pinangalanan ni Makoda ang Pixie Dragon bilang Dora, kung saan agad namang nagreklamo si Dora at sinabing hindi na siya bata at nais niya ng astig na pangalan. Sinabi ni Fel na huli na rin ang lahat at sinabihan na huwag na lang masyadong intindihin yon dahil siya nga ay sinubukan bigyan noon ni Makoda ng mga pangalan ng aso kahit siya pa ay isang legendary na halimaw. Gayunpaman, natutuwa si Makoda na makitang nagkakasundo ang kanyang tatlong familiar at naisip na magiging maayos ang kanilang samahan. Pumunta ang grupo ni Makoda sa isang Adventurers Guild upang opisyal na irehistro si Dora bilang kanyang ikatlong familiar. Doon ay nakilala rin niya ang guildmaster na si Rodolfo na mayroon nais ipagawa sa kanyang isang mahirap na misyon. Ayon kay Rodolfo, naging agresibo raw ang mga halimaw sa kagubatan kahit hindi pa ngayon ang kanilang mating season, kaya't delikado na para sa mga tao na pumasok doon. Dahil maraming negosyo sa bayan ang umaasa sa mga webang ng mga insect monster upang gawin fabric, nais niyang imbestigahan ni Makoda ang dahilan ng pangyayaring ito. Nang marinig ito ni Makoda, naalala niya ang mga tarantula na pinatay ni Fel sa parehong kagubatan, kaya naman isa-isa niyang inilabas ang mga ito upang ipakita sa guildmaster. Nagulat si Rodolfo sa dami ng napatay nilang mga tarantula at natutuwa siya dahil nalutas kaagad ni Makoda ang kanilang problema dahil maraming negosyo ang masusuplayan ng webang ng mga ito. Sinabi rin ni Rodolfo na malaki ang halaga ng mga materyales ng mga tarantula habang ang karne nito ay sobrang sarap kung pakukuluan lamang sa tubig na may asin. Bagamat nag-aalinlangan si Makoda na lutuin ang mga ito, wala na rin siyang nagawa dahil sa pangungulit ng kanyang mga familiar. Habang naghihintay sa pagproseso ng karne ng mga tarantula, nagpasya si Makoda na mamili ng mga bagong kasuotan sa bayan.
Pagbalik nila sa guild, ibinalita ni Rodolfo na natapos na ang proseso ng pinakulo ang karne ng tarantula, at hindi makapaniwala si Makoda dahil tila mukhang karne lamang ito ng alimango. Kaya nang tikman ito ni Makoda ay agad siyang namangha sa lasa na tila mas masarap pa sa karaniwang alimango. Dahil doon ay na-inspired si Makoda na magluto ng iba't ibang putahe gamit ang karne ng tarantula, gaya ng sinangag, salad, omelette at lumpia bilang pagdiriwang na rin sa pagsali ni Dora sa kanilang grupo. Habang masayang kumakain ng lahat, biglang nag-crave si Makoda sa inihaw na alimango, kaya naman nag-ihaw siya ng karne ng tarantula. Ngunit nang maamoy ng tatlo niyang familiar ang masarap na amoy ng iniihaw niyang tarantula, wala siyang nagawa kundi ibigay sa mga ito ang unang naluto. Masaya naman si Dora na sinabi kay Makoda na buti na lamang ay hinabol niya sila. Dahil nung nakita niyang nagluluto si Makoda ng masarap na pagkain ay sinundan niya ito, ngunit siya ay naunang makarating sa kagubatan at hindi sinasadyang magulo ang mga halimaw roon. Doon nila napagtanto na si Dora ang dahilan ng pagiging agresibo ng mga halimaw sa kagubatan, sapagkat nakita ng mga itong isang banta ang Pixie Dragon sa kanilang teritoryo. Matapos mabusog ng lahat, doon ay humiga na sila upang magpahinga. Bagamat pakiramdam ni Makoda na mayroon siyang nakalimutan, nanaig pa rin sa kanya ang antok at siya ay tuluyang nakatulog. Ngunit ang hindi niya naalala ay dapat pala siyang mag-alay ng pagkain sa apat na matatakaw na Diyosa, kaya galit na naman ang mga ito sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Makoda sa guild upang ibigay ang outer shell ng tarantula at ilang tirang karne nito kay Rodolfo. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon at tinanong si Rodolfo kung may kakilala ba itong maaaring magproseso ng Earth Dragon. Nagulat si Rodolfo nang makita ito dahil ayon sa kanya ay sapat na ang halaga ng bangkay nito para makabili ng isang buong kaharian. Gayunpaman, may kilala siyang maaaring makatulong sa mga bida at iyon ay ang Guildmaster ng Dungeon City of Dolan. Nagpasalamat naman si Makoda at agad silang umalis upang puntahan ito. Nang matanaw na ng mga bida ang syudad ng Dolan, doon ay sinalubong sila ng napakahabang pila ng mga taong nais pumasok ng syudad. Hindi naman maiwasan na makakuha si Makoda ng atensyon dahil sa mga nakakatakot na halimaw na kasama niya. Lumapit ang mga gwardya upang alamin kung ano ang nangyayari, kung saan agad na ipinakita ni Makoda ang kanyang lisensya bilang patunay na hindi siya kawatan, at ipinaliwanag na ang mga ito ay kanyang mga familiar. Ngunit bago pa man uminit ang sitwasyon, dumating ang isang elven at sinabing bisita niya si Makoda. Nagpakilala ito bilang si Erland, ang guildmaster ng Dolan City. Subalit labis itong nagulat nang makita nito ang Pixie Dragon sa tabi ni Makoda. Dinala ni Erland ang mga bida sa kanyang opisina at doon niya ipinakita ang kanyang pagiging fanatic tungkol sa mga dragon, kung saan agad niyang isinulat sa kanyang talaan kung paano umupo at gumalaw si Dora. Gayunpaman, lalong kuminang ang kanyang mga mata nang maalala niyang naroon si Makoda para iproseso ang bangkay ng Earth Dragon. Pumunta sila sa warehouse ng Guild Hall at doon ay nakilala rin ni Makoda ang Deputy Guildmaster na si Ugor, na medyo naiinis sa pagiging minsang pabaya ni Erland bilang isang Guildmaster. Nang ilabas na ni Makoda ang Earth Dragon, lumabas na naman ang pagiging panatiko ni Erland sa mga ito at agad na sinimulan ang pagsusuri mula sa sukat at katangiang pisikal ng dragon. Matapos niyang suriin ang bangkay ng Earth Dragon, tinanong naman niya si Makoda kung anong karaniwang kinakain ng Pixie Dragon. Ipinaliwanag ni Makoda na kung ano man ang kanyang niluluto ay kinakain ni Dora, kung saan kinumpirma naman ito ni Dora at karne talaga ang pangunahing pagkain ng kanilang lahi. Labis na nagtaka si Erland at nang malaman niyang sa pamamagitan ng telepathy nag-uusap sina Makoda at Dora, doon ay may halong inggit ang kanyang pagtatanong dahil hindi siya makapaniwala na sa haba ng kanyang pag-aaral sa mga dragon ay posible pala ang ganoong kakayahan. Doon ay inawat na ito ni Ugor at humingi ng paumanhin kay Makoda sa pagiging isip bata ni Erland. Ngunit nang malaman naman ni Erland mula kay Fel na interesado lamang sila sa karne ng Earth Dragon upang lutuin, nagmakaawa naman ito na sana ay bigyan siya kahit kaunting piraso. Dahil sa napakaraming tanong ni Erland, doon ay sobrang napagod ang buong grupo at nagpa siya munang tumuloy sa isang inn. At dahil isang araw pa bago tuluyang maproseso ang karne ng Earth Dragon, nagpa siya na lamang si Makoda na bumili ng mabilis lutuin mula sa kanyang online grocery. Sakto namang may Hokkaido Fair na nangyayari, kaya agad siyang bumili ng mga Hokkaido ingredients para sa kanyang lulutuing Genghis Khan meal. Agad niyang pinainit ang pot, inilagay ang mga gulay sa gilid, at inilatag sa gitna ang mga marinated na karne ng tupa. Pagkatapos ay sinunod niyang ibinuhos ang sauce at binaliktad ang mga karne upang maluto ng pantay.
Kaya pagkatapos ng ilang minuto ay tuluyan ng naluto ang lamb and mutton Genghis Khan. At gaya ng nakagawian, nagustuhan na naman ito ng kanyang tatlong matatakaw na familiar. Pagkatapos nilang kumain ng pagkaing sobrang sarap, ito ay kailangan sundan ng panghimagas upang matanggal ang umay. Pinatikim niya rin ito sa kanyang tatlong familiar, at sobra nila itong nagustuhan dahil sa matamis nitong lasa. Pagbalik nila ng Guildhall, doon ay sisimulan pa lamang ni Erland ang pagproseso ng Earth Dragon, at inilabas ang isang mithril knife na siyang gagamitin sa pagproseso ng bangkay. Habang ipinapaliwanag ni Erland na tanging mithril lamang ang may kakayahang hiwain ang matigas na balat ng Earth Dragon, ikinagulat ng lahat ng bigla na lamang itong naputol, at hindi makapaniwala sina Uger at Erland dahil ayon sa talaan ay dapat madali lamang nahihiwa ng mithril ang balat ng dragon. At dahil wala na silang ibang mithril knife na maaaring gamitin, hindi naman naiwasan manglumo ni Fel dahil sa haba ng kanyang paghihintay ay hindi na niya matitikman ang karne ng Earth Dragon. Ngunit nang sabihin ni Ugor na maaari silang makakuha ng mithril ore mula sa isang dungeon upang gawing kutsilyo, agad na sumigla si Fel at agad siyang nagpresentang kumuha nito. Subalit agad siyang pinakalma ng duwag niyang amo, at sinabing kailangan muna nilang magplano ng maayos bago lumusong sa dungeon. Habang inaawat niya ang kanyang mga familiar papuntang dungeon, ipinaliwanag ni Makoda na kung magwawala si Fel sa dungeon ay tiyak na mapapansin sila ng lahat, na magiging dahilan naman upang hindi na sila makakapaglakbay ng malaya at hindi na makakahanap ng masarap na pagkain. Kaya naman upang mabaling ang atensyon ng kanyang mga familiar, naisip ni Makoda na magluto na lamang ng masarap na putahe, at para na din bilang pampalubag loob sa mga ito. Pinirito niya muna ang maninipis na hiwa ng karne, at inihalo ang mga gulay. Sinunod niyang ibinuhos ang marinade sauce at garlic paste habang nilagyan ng sesame oil upang lalong bumango. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, inihain niya ito sa mainit na kanin at tinawag itong orc pork kimchi bowl. At para sa huling sangkap, maingat niyang nilagyan ito ng soft-boiled egg sa ibabaw upang makumpleto ang lasa. Kaya naman nang makita ni Makoda na nasarapan ang kanyang tatlong familiar sa niluto niyang putahe, nakahinga siya ng malalim dahil tagumpay siyang maibaling ang atensyon ng mga ito sa pagkain. Samantala, sa kaharian ng mga Diyos, nagagalit na ang mga goddess dahil hindi pa rin nagpapadala ng alay si Makoda. Ngunit doon ay narinig sila ng dalawa pang god at agad silang pinaghinalaan kung namimilit ba sila ng offering sa isang mortal, na agad namang ipinaliwanag ng apat ang kanilang panig. Habang naririnig ni Makoda ang pagtatalo ng mga ito, nagpakilala sa kanya ang bagong dalawang god. Si Vahaga ng Diyos ng Digmaan at si Hephaestus naman ang Diyos ng Blacksmithing. Bago pa man magtanong si Makoda tungkol sa kanyang problema ay alam na agad ito ni Hephaestus, at sinabing sa pamamagitan ng kanyang blessing ay makakalikha si Makoda ng mas mataas na kalidad ng kutsilyo mula sa mithril ore. Kapalit nito, nais ni Hephaestus ng alak mula sa mundo ni Makoda, habang pinili naman niya si Sui bilang ang pinaka-epektibong tumanggap ng kanyang blacksmith blessing. At dahil gusto rin ni Vahaga ng alak, nagboluntaryo siyang magbigay din ng blessing kay Makoda, at binigyan niya ng lakas para sa digmaan sina Fel at Dora lalo na't sasabak sila sa dungeon. Matapos makuha ng mga Diyos ang kanilang mga alay, tinignan naman ni Makoda ang stats ni Sui, at nakita niyang mayroon na nga itong blacksmithing skills. Habang sinasabi niyang kailangan pa rin nilang kumuha ng mithril ore upang masubukan ito, pinaalalahanan siya ni Fel na mayroon na silang mithril ore noong pinatay nila ang isang mithril lizard sa kanilang paglalakbay. Kaya nang maalala ito ni Makoda, agad niyang kinuha ang mga ito sa kanyang item box at ibinigay kay Sui. Matapos ang ilang pukpok at usok mula sa katawan ni Sui, nakagawa ito ng mithril knife na mas matibay pa kaysa sa naunang naputol. Kaya habang tuwang-tuwa si Makoda dahil hindi na daw sila kailangang pumunta ng dungeon, hindi naman pumayag roon si Fel at nauwi na naman sa pagtatalo ang dalawa. Pagbalik nila Makoda sa guild, nadatna nilang lupaypay si Erland dahil hindi pa rin ito makahanap ng kutsilyo na mas matalim kaysa sa mithril. Kaya nang ilabas na niya ang kutsilyo na gawa ni Sui, agad itong sinubukan ni Erland at matagumpay nitong nahiwa ang matigas na balat ng Earth Dragon. Sa labis na tuwa ni Erland, tinanong niya si Makoda kung saan ito nakuha ang pambihirang kutsilyo, ngunit ngumiti lamang ang bida at sinabing galing iyon sa isang lihim na kaibigan. At dahil 3 araw pa bago maproseso ng tuluyan ng Earth Dragon ay hindi ito nagustuhan ni Fel, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Makoda na napakalaki ng dragon at sobrang dami nitong karne na kailangang ayusin. Bagamat sumang-ayon si Fel, iminungkahi nilang dalawa ni Dora na mag-explore muna sila sa dungeon at masubukan ang kanilang mga blessing.
Agad na tumanggi si Makoda, ngunit nang magsimula na ring magmakaawa si Sui sa kanya ay nahulog na naman ang kanyang damdamin rito at pumayag na rin kalaunan. Pagdating nila sa entrance ng dungeon, nalaman ni Makoda mula sa receptionist na maaari silang abutin ng hanggang 1 buwan bago makalabas dahil ang dungeon ay may 30 palapag, kaya pinayuhan siya nito na magdala ng maraming pagkain kung balak nilang bumaba sa mas malalim na bahagi. Dahil doon ay napa-back out si Makoda na hindi naman nagustuhan ng kanyang mga familiar. Ngunit nang ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang mag-imbak ng maraming pagkain bago sumabak sa dungeon, ay pumayag na rin ang mga ito dahil ayaw nilang kumain ng bulok na tira-tira sa madilim na dungeon. Kaya tumungo muna sila sa palengke upang mamili ng mga kakailanganin. Dahil si Fel ang madalas nangangaso sa kanila, hindi na siya bumili ng napakamahal na mga karne at puro gulay na lamang ang kanyang mga binili. Habang naghahanap pa ng maaaring mabili, napansin ni Makoda ang isang magic stove sa labas ng tindahan. Agad na lumabas ang tindero at ibinida nito sa kanya na bawat kalan ay may mga naka-embed na magic stone, kaya't mahusay at pantay ang init nito. Ngunit ang pinaka-the best daw rito ay ang napakalaking oven nito na kayang magluto ng isang buong cockatrice. Bagamat may kamahalan ng halaga nito, naisip ni Makoda na makakapagluto naman siya ng iba't ibang uri ng pagkain. Kaya sa pamimilit na rin ng kanyang mga familiar, nakapagpa siya si Makoda na bilhin na ang magic stove. Kinagabihan, agad na ginamit ni Makoda ang kanyang bagong magic stove at naghanda ng kanilang masarap na hapunan. Matapos niyang humiling ng tulong mula kay Sui para sa isang special project, inihain niya ang Bloody Hornball and Wyvern Gyudon para sa kanilang hapunan. Kinaumagahan, nagsimula ng maghanda si Makoda ng mga pagkaing babaunin nila patungong dungeon. Sa tulong ng kanyang mga familiar, unang inihanda ni Makoda ang braised orc general pork habang sa kabilang kaldero naman ay ang red boar cabbage roll. At para sa mabilis namang lutuin, inihanda niya ang shredded bloody hornball and pepper stir fry. At para naman sa ika-4 na putahe, inilagay niya ang mga gulay at karne sa isang kaldero habang nilagyan ng sabaw at seasoning upang gawin naman itong masarap na orc general meat soup. Nang matapos gawin ni Makoda ang huli nilang putahe na tinatawag na wyvern beef stew, hindi mapigilan tumikim ng kanyang mga familiar, ngunit pinaalala niya na ang mga ito ay kanilang baon. Sa sumunod na araw, ibinigay ni Sui sa kanyang master ang special project na ipinagawa nito, at ito ay isang espada na gawa sa mithril. Labis na nagpasalamat si Makoda kay Sui dahil sa wakas ay mayroon na siyang sandatang magagamit kapag sumabak sila sa dungeon. Bigla namang dumating si Ugor at ibinalita na tapos na ang pag-process ng Earth Dragon. Agad silang tumungo sa guild at nadatnan nila roon si Erland na sobrang namamangha sa hawak nitong 2 bote ng dugo ng dragon. Dahil hindi siya napapansin ni Erland, sinigawan niya ito upang bumalik ito sa wisyo. Doon ay proud na ipinakita ni Erland ang lahat ng materyales na naproseso mula sa Earth Dragon at agad niyang tinanong si Makoda kung maaari bang bilhin ng guild ang ilan sa mga ito. Una ay nais niyang bilhin ng 2 bote ng Dragon Blood dahil ginagamit raw ito bilang sangkap sa paggawa ng mga healing potions. Pangalawa ay ang kalahati ng atay ng dragon dahil mas malakas raw ang epekto nito kaysa sa Dragon Blood. Sa huli ay nais niya ring bilhin ang isa sa mga pangil ng dragon upang makagawa naman siya ng isang pambihirang espada. Habang ito lamang daw ang kayang bilhin ng guild, ibinigay nito ang bayad kay Makoda na umabot naman ng halos sa 3,800 gintong barya at ipinaliwanag na sobrang mahal daw ng mga materyales ng Earth Dragon. At para naman daw sa karne ng Earth Dragon, ipinakita ni Erland na ligtas ang mga itong nakaimbak sa isang espesyal na silid na may magical eyes upang mapanatiling sariwa ang mga ito. Habang inililipat na nila ang mga karne sa item box ni Makoda, hindi naman niya nakalimutan ang kanyang pangako na patitikimin niya ng karne ng Earth Dragon si Erland. Pagdating nila sa bakuran ng bahay ni Erland, inilabas na ni Makoda ang kanyang magic stove, habang isinunod na rin ang malaking hiwa ng karne ng Earth Dragon at pinahiran ito ng asin at paminta. Matapos balatan ng mga gulay, hiniwa niya na rin ang mga patatas at carrots at inilagay ito sa gilid ng karne. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng olive oil at fresh herbs sa ibabaw at maingat na isinalang sa preheated oven upang simulan na ang paglilitsyon. Matapos ang ilang minutong paghihintay, inilabas niya ang karne at tinusok ng toothpick upang kumpirmahin na naluto na ito. Kaya matapos itong hiwain sa maninipis na piraso at lagyan ng steak sauce ang bawat servings, ay maaari ng banata ng roast dragon dish na pinakahihintay ng lahat.
Habang tuwang-tuwa ang tatlong familiar nang matikman ito, si Makoda naman ay parang tinamaan ng kidlat dahil para daw pinagsama ang lasa ng baka, baboy at manok. Si Erland naman ay napapaiyak dahil sa sobrang sarap ng roast dragon, at hindi na napigilang mapahiyaw sa sobrang kaligayahan. Kinagabihan, habang pumipili si Makoda ng offering na ipapadala sa mga goddess, napagtanto ni Vahaga na hindi pa nabibiyayaan ng mga lady goddess ng defense skill si Makoda. Ipinaliwanag nilang dalawa ni Hephaestus na kapag namatay si Makoda sa dungeon, mawawala rin ang lahat ng offering na kanilang natatanggap mula sa ibang mundo. Dahil doon ay sobrang nataranta ang apat na lady goddess, at napagkasundoan nilang lahat na bigyan ng defense skill si Makoda. Kaya kahit ayaw ni Makoda ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang bago niyang blessing. Pagbalik nila sa entrance ng dungeon, doon ay nakita ni Makoda ang isang pamilyar na mukha, ang nonchalant na receptionist na si Bianca. Habang tinatapos nito ang registration, napansin ni Makoda na hindi nito mapigilan na tumingin kay Fel. Kaya naman pag-alis ng grupo, doon ay tuluyan ng Nine Love si Bianca sa mabalahibong nilalang. Pagpasok nila sa unang palapag ng dungeon, naamoy agad ni Fel ang presensya ng mahihinang nilalang sa paligid, kaya't sinabi niya kay Makoda na sumakay na lang sa kanyang likod upang makarating agad sila sa magandang bahagi. Kaya naman habang parang bagyong sinalanta ni Fel ang unang palapag ng dungeon, hindi naman niya sinasadyang ma-activate ang isang bitag, buti na lamang ay nasangga ito ng kanyang barrier. Habang nagtataka si Makoda kung paano nagkaroon ng mga bitag ang dungeon gayong isa itong likas na estruktura, doon ipinaliwanag ni Fel na bawat dungeon ay parang isang buhay na nilalang. Inaakit nito ang mga tao sa pamamagitan ng kayamanan upang patayin ang mga halimaw at bitag, habang ang sustansya naman ng bangkay ay sisipsipin ng dungeon upang magpatuloy pa itong lumaki. Nang makarating na sila sa ika-10 palapag, napansin ni Fel na mahihina pa rin ang nilalang ang naroon habang ang boss naman sa palapag na ito ay isang venom tarantula. Diretso silang tumungo sa silid ng boss, at doon ay nadatnan nila ang isang grupo ng mga adventurer na medyo natakot sa kanilang pagdating dahil sa presensya ni Fel. Nang magtanong si Makoda kung bakit ang mga ito ay nagtitipon sa labas ng silid, ipinaliwanag ng mga adventurer na may mga hindi nakasulat na alituntunin sa loob ng mga dungeon upang maging patas sa mga lot. Dahil kapag may grupo pang nakikipaglaban ay hindi pwedeng pumasok ang iba, at kailangan maghintay para sa kanilang pagkakataon na kunin ang kanilang premyo mula sa boss. Nang pumasok na ang sunod na grupo, doon ay matyaga silang naghintay para sa kanilang pagkakataon. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang huling grupo dala ang kanilang mga lot, kaya sila naman ang pumasok sa loob ng silid. Agad na napahiyaw si Makoda nang makita ang mga venom tarantula, ngunit sa isang fireball lamang ni Dora ay tustado ang mga ito, habang nag-iwan naman ito ng mga mahalagang lot na automatic ng prinoseso ng dungeon. Nagpatuloy pa sila sa ika-11 palapag, at doon ay walang kahirap-hirap na tinalo ng mga familiar ni Makoda ang mga orc general. Nang makaramdam na ng gutom ang lahat, nagpasya muna silang tumigil upang kumain sa isang tila resting area ng mga adventurer. Ngunit doon ay muling nakita ni Makoda ang grupo na Iron Will na pinamumunuan ni Werner, kung saan ito ang grupo ng mga adventurer na inupahan niya noon upang ligtas siyang makalabas ng Razier Kingdom. Matapos magkamustahan ng lahat, napansin ng mga ito ang dalawang bagong familiar ni Makoda, kaya't ipinakilala niya si Dora at Sui sa mga ito. Habang nahuhumaling ang dalawang babae sa kakyutan ni Sui at Dora, naisip ni Makoda na ibahagi sa Iron Will ang kanilang hapunan. Dahil medyo nahihiya si Werner, inilabas rin nila ang kanilang baon na tinapay upang kanilang pagsaluhan, kung saan naisip ni Makoda na ipares ito sa kanyang wyvern beef stew. Kaya nang tikman nila ito na may kasamang tinapay, muli silang napapuri sa sarap ng luto ni Makoda at sunod-sunod na nilang nilantakan ito. Ngunit nang malaman ni Werner na karne pala ng isang wyvern ang ginamit rito ni Makoda, doon ay muntik na silang mabulunan dahil isa itong napakamahal na sangkap. Subalit sinabi ni Makoda na ayos lamang iyon sapagkat marami pa siya nito, dahil halos 3 truck na puno ng wyvern ang nahuli ni Fel at Sui. Kaya naman nang marinig ito ng grupong Iron Will, hindi na sila nakatiis at humingi pa ng pangalawang servings. Matapos kumain ng lahat, doon ay nagpaalam na ang bawat grupo sa isa't isa upang ipagpatuloy ang kanilang paggalugad. Ipinagpatuloy naman ng mga bida ang pagwasak sa mga boss ng bawat palapag ng dungeon hanggang makarating sila sa ika-16 na palapag nito. Ngunit doon ay may naapakan na naman patibong si Fel at isang malaking bato ang lumitaw sa kanilang likuran, kaya parang manok na tumakbo si Makoda. Gayunpaman, kaya naman pala itong wasakin ni Fel gamit ang isang atake.
Nang makarating na sila sa ika-20 palapag, doon ay may nakita si Sui na isang treasure chest. Ngunit habang iniisip ni Makoda na maswerte na siya, agad siyang pinaalalahanan ni Fel na baka isa itong patibong ng dungeon tulad ng ipinaliwanag niya kanina. At tama nga si Fel, dahil nang gamitin ni Makoda ang kanyang appraisal skill ay may poisonous trap pala ito na magdudulot ng mas malala pa sa TB. Dahil doon ay parang gumuho ang mundo ni Makoda, ngunit bigla naman siyang kinontak ni Ninrir. Ipinaliwanag ni Ninrir na dahil may 3 minor blessing na si Makoda mula sa kanilang 4 na Diyosa, magiging tila isang epekto na ito ng isang major blessing at hindi na siya tatabla ng kahit anong lason o kahit ano pang sakit. Dahil doon ay nabuhayan ng loob si Makoda, at agad na binuksan ng treasure chest at hindi nga siya tinabla ng lason. Ngunit nang tignan niya ito ay wala pala itong laman, kaya medyo na bad trip ang Mokong. Sa ika-21 palapag, doon ay nakakita sila ng mas malaking treasure chest, ngunit natuklasan ni Makoda na isa pala itong mimic na nagkukunwaring kayamanan. Gayunpaman, nang maamoy ni Fel na may nakatago itong kayamanan kapag napatay ito, doon ay nagkaroon ng lakas ng loob si Makoda at inilabas ang kanyang espada. Kaya nang bumungad sa kanya ang halimaw, binagayway niya ang kanyang espada at hindi siya makapaniwalang napatay niya ito. Biglang naglaho ang halimaw at lumitaw ang isang jewelry box kung saan naglalaman ito ng mga alahas at mga diamante. Nang marating na nila ang ika-22 palapag, doon ay nagulat si Makoda dahil sa halip na mga pader ang kanyang masaksihan ay bumungad sa kanila ang isang malawak na kagubatan. Ngunit bigla siyang sinabihan ni Fel na sumakay sa likuran nito matapos itong makaramdam ng isang malakas na presensya. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ng mga B-rank killer mantis, ngunit wala pa rin itong mga binatbat sa lakas ni Fel. Doon ay nagreklamo na sina Dora at Sui kay Fel dahil nais din nilang makipaglaban, kaya naman iminungkahi ni Makoda na magsalita na lamang sila sa mga susunod pang laban. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Dora ang isang malaking oso, habang mabilis namang pinuksan ni Sui ang nakakaparalisang mga butterfly. Maya-maya pa ay napansin ni Fel na malapit na ang malakas na presensyang naramdaman niya kanina, kaya sinabi ni Makoda na kailangan muna nilang pataasin ang kanilang stats sa pamamagitan ng pagkain mula sa kanyang online grocery. Agad na inihain ni Makoda ang yakitori chicken at roast duck habang mabilis naman niyang niluto ang iba't ibang klaseng karne mula sa kanyang online grocery. Agad din itong nilantakan ng kanyang mga familiar kung saan hindi nila mapigilan na humingi ng ilan pang servings. Matapos nilang kumain, napansin ni Makoda ang pagtaas ng mga stats ng kanyang 3 matatakaw na familiar. Ngunit nang tignan naman niya ang kanyang sariling stats, lahat sila ay napagbuntong hininga dahil 5% lamang ang nadagdag, at sinabing napaka-unfair naman ng buhay. Habang papalapit na ng papalapit ang presensya ng halimaw, doon ay napagtanto nila na isa pala itong S-rank na ahas, at nagulat si Makoda dahil ang laso nito ay kaya agad siyang patayin. Doon ay sobrang na-excite ang 3 familiar na kalabanin ng pambihirang halimaw, ngunit kabaliktaran naman ito sa kanilang amo dahil takot daw siya sa ahas. Gayunpaman, sa pinagsama-samang lakas ng kanyang 3 familiar ay walang binatbat ang kalaban kahit ito pa ay isang S-rank na halimaw. Matapos nilang talunin ang halimaw, nakakita sila ng isang teleportation circle papunta sa susunod na palapag, kung saan nang makapunta sila roon ay nagtaka si Makoda kung bakit sobrang taas ng ceiling. Doon nila natuklasan na pinamumugaran pala ito ng mga higanteng halimaw, ngunit ganoon pa man ay parang alikabok lamang ang mga itong winalis ng 3 familiar ni Makoda. Kinalaunan, nang makakita si Makoda ng ligtas na lugar, doon ay nagpasya muna silang huminto upang kumain. Inilabas ni Makoda ang naluto na niyang sopas habang pinarisan niya ito ng mga sandwich, na labis namang ninamnam ng kanyang 3 familiar. Matapos mabusog ng buong grupo, magpapahinga na sana sila para sa gabi nang biglang dumating ang isang grupo ng mga adventurer at isa sa kanila ay lubhang sugatan. Ang isa sa kanila ay humiling ng potion mula kay Makoda, kung saan ibinigay naman ni Makoda ang mga potion na gawa ni Sui. Nang agad na gumaling ang kanilang kasamahan, hindi makapaniwala ang buong grupo sa bisa ng gamot at medyo nagtaka kung saan iyon nakuha ni Makoda. Gayunpaman, nagpakilala ang kanilang pinuno bilang miyembro ng A-rank party na Tempest at nagbigay ito ng 15 gintong barya bilang kabayaran para sa potion. Ngunit sa palagay ni Makoda ay masyadong mataas iyon, kaya naman idinagdag niya ang ilang mas mababang uri ng potion bilang kapalit at tinanong niya kung anong nangyari sa kanila. Ikinwento ng pinuno na nakainkwentro sila ng 3 spriggan sa palapag ng boss room, kung saan ayon naman kay Fel ay mas malaki pa ito kaysa sa mga minotaur.
Ayon pa sa pinuno ay pangalawang beses na nila sa dungeon, ngunit ngayon lamang sila nakaengkwentro ng tatlo sa mga ito. Habang kinakabahan na naman si Makoda, sinabihan ito ni Fel na wala itong dapat ipag-alala dahil sisiw lamang sa kanya ang mga iyon. Pagkatapos magpahinga, tumungo sila sa silid ng boss at doon nga nila natagpuan ang tatlong Spriggan. Ngunit gaya nga ng sinabi ni Fel, ay madali lamang nilang tinalo ang mga ito. Habang pinupulot ni Makoda ang mga nahulog na item, sinabihan siya ni Fel na may mga Spriggan pa rin sa susunod na palapag, kaya't nagpa siya na siyang tumulong sa pagkakataong ito. Ngunit tulad ng dati, muling natakot ang Makong habang pinapalo siya ng mga ito sa ulo. Sa sumunod na nangyari, winalis nila ang lahat ng boss sa bawat palapag ng walang problema, ngunit pagdating nila sa ika-29 na palapag ay nagulat si Makoda dahil isang malawak na disyerto ang bumungad sa kanila. Dahil bago sa kanilang paningin ay na-excite ang mga familiar na mag-explore, ngunit matapos lang ang ilang sandali ay naramdaman na nila ang matinding init, habang si Sui ay natutunaw na parang gelatin. Nagpahinga muna sila sa isang lilim, at ginamit ni Fel ang kanyang barrier upang kahit papaano ay harangin ito ang matinding sikat ng araw. Ngunit sinabi ni Fel na hindi niya kayang panatilihin ang barrier ng ilang araw, kaya kailangan na nilang tawirin ang disyerto bago maubos ang kanyang mana. Naisip naman ni Makoda na bumili ng mga Pocari Sweat upang kahit papaano ay hindi sila ma-dehydrate at para mapalitan ng kanilang electrolytes. Bumili rin si Makoda ng mga ice cream kung saan nagustuhan nila ang malamig at matamis nitong lasa, habang unti-unting nagiging maayos ang kani-kanilang pakiramdam. Muli silang nagpatuloy upang tahakin ang malawak na disyerto habang tinatalo ang ilang mga halimaw sa daan. Ngunit pagsapit naman ng gabi, doon ay sobrang lamig naman ang kanilang naramdaman. Upang maibsan ito, bumili si Makoda ng ilang heating pads at pagkain na pampainit ng katawan. Sinimulan niya ang pagluluto ng paglalagay sa tubig ng karne at mushroom at ilan pang mahahalagang pampalasa, habang matapos itong kumulo ay isinunod na niya ang udon. Maya-maya pa ay inilagay na niya ang fish cake, green onions, shrimp tempura at itlog at muling pinakuluan sa mahinang apoy. Ilang sandali pa ay handa na ang Rockbird Babayakyuden na talaga namang nagpainit ng husto sa kanilang pakiramdam at hindi napigilan na humingi ng pangalawang servings. Kinabukasan, agad nilang tinalo ang boss sa palapag na iyon at naghanda ng tumungo sa pinakahuling palapag ng dungeon. Pag-teleport nila sa huling palapag ay agad silang sinalubong ng isang malaking behemoth at hindi makapaniwala si Makoda dahil ang final boss agad ang kaharap nila. Agad na sumugod sina Dora at Sui, ngunit wala itong naging epekto at pareho lamang silang tumilapon mula sa halimaw. Ipinaliwanag ni Fel na hindi tinatabla ng karaniwang pisikal at magical attack ang behemoth, ngunit kung gagamit sila ng isang malakas na atake ay magagawa nilang basagin ang depensa nito. Agad namang sumunod ang dalawa at patuloy nilang inatake ang halimaw gamit ang asido ni Sui at flamethrower ni Dora. Ngunit nang gumamit si Dora ng mas malakas na atake ay labis na nasaktan roon ang halimaw, at sa sobrang inis nito ay bumuga ito ng energy beam kay Makoda, buti na lamang ay mabilis siyang prinotektahan ni Fel. Napansin ni Fel na ang asido ni Sui ang nakatanggal ng baluti ng behemoth, kaya iniutos niya rito na ipagpatuloy ito. Kaya naman naging gigantic si Sui at pinaliguan ng asido ang halimaw, habang si Dora ay patuloy sa pag-atake. Sa huli ay tinapos ni Fel ang halimaw sa pamamagitan ng isang malakas na kidlat, habang nag-iwan naman ito ng isang demon sword na may lighting magic attribute. Matapos ang laban, nakaramdam ng matinding gutom ang kanyang tatlong malalakas na familiar, kaya naman nagdesisyon si Makoda na maghanda ng isang fried food party bilang pagdiriwang sa matagumpay nilang dungeon raid. Una niyang inihain ng Rockbird fried chicken with 3 different sauces, habang may kasunod pa itong deep fried skewers. Doon ay nagustuhan ng tatlo ang tatlong uri ng sauce para sa pritong manok, habang na-enjoy naman nila ang kombinasyon ng karne at gulay ng fried skewers. Ngunit hindi pa roon natatapos ang salo-salo dahil ihahanda naman ni Makoda ang ikatlong putahe. Matapos niyang gumawa ng batter mixture, dinip niya rito ang mga sausages at pinirito ito sa katamtamang apoy hanggang sa maging golden brown. Kaya naman matapos lamang ang ilang prituhan, inihain ni Makoda ang American corn dogs na talaga namang walang hindi masarap sa kanyang mga familiar. Kaya kahit pagod man sa pagluluto, masaya na si Makoda na makita ang kanyang tatlong familiar na nag-e-enjoy at kontento sa kanyang mga inihahain. Sa tabi ng entrance ng dungeon, biglang gumuho ang lupa at sumulpot ang grupo ni Makoda na ikinagulat naman ng mga adventurer kung saan sila nanggaling.
Nang ipagmalaki ni Fel na nakonquer na nila ang dungeon hanggang sa pinakahuling palapag nito, doon ay pinutakte sila ng mga tanong ng mga adventurer, buti na lamang ay dumating si Elrond at hinila si Makoda upang magsumite ng report sa Adventurers Guild para sa pagtatapos ng kanilang dungeon raid. Pagbalik nila sa guild, agad na ipinakita ni Makoda ang kanilang mga loot, kabilang ang jewelry box na kanyang nakuha mula sa Mimic Monster. Nang makita ni Makoda ang reaksyon ni Elrond dahil napakabihira daw ang loot na ito, nagpa siya siyang huwag na lang munang ipakita ang magic sword dahil baka mawindang na naman ito. Nang humingi naman si Elrond ng detalye sa kanilang naging dungeon raid, pinaalalahanan siya ni Uger na hayaan munang magpahinga ang grupo ni Makoda. Kaya naman labis ang tuwa ni Makoda nang makaligo na siya at makainom pa ng coffee milk na ibinahagi niya rin sa kanyang mga familiar. Sinabihan niya rin si Fel na dapat din itong maligo tulad ni Sui at Dora, dahil kung hindi daw ito maliligo ay baka mag-amoy itong paa. Ngunit habang pinipilit nila si Fel ay nakarinig ito ng isang kakaibang ingay sa kagubatan, kung saan makikita ang dalawang batang tumatakbo habang hinahabol ng isang orc. Kaya nang matalisod ang batang babae, agad na rumesponde si Makoda upang iligtas sila mula sa halimaw. Nang lapitan ng mga ito ni Makoda, doon ay medyo natakot ang dalawang bata dahil sa presensya ni Fel. Matapos pakalmahin ni Makoda ang dalawang bata, nagpakilala ang mga ito bilang magkapatid na sina Daryl at Iris mula sa Dolen. Ikinagulat ito ni Makoda dahil halos 3 oras ang layo nito mula roon, kaya naman tinanong niya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Daryl na sasabihin nila ang nangyari kung ibibigay nito sa kanila ang bangkay ng orc, ngunit hanggang ulo lamang ang kaya nitong ipasok sa kanyang sariling item box. Kaya nang sabihin ni Makoda na naroon siya upang tulungan sila, doon na pumayag ang magkapatid na ikwento ang nangyari sa kanila. Ikwento ni Daryl na ang kanyang ama ay isang adventurer, ngunit hindi na ito nakabalik simula noong pumasok ito sa dungeon. Simula noon ay sila na lamang 3 ng kanilang ina ang nagtutulungan sa buhay. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng isang malubhang karamdaman ng kanilang ina, kung saan sinabi ng pari sa templo na tanging isang high-ranking priest lamang mula sa royal capital ang maaaring magpagaling rito, ngunit nangangailangan ito ng malaking halaga. Sa kasamaang palad ay wala silang pera para tumawag ng pari mula sa kabisera, kaya naman napilitan silang maghanap ng mga medical herbs upang makaipon ng pera dahil yun lamang ang kaya nilang gawin. Habang iniisip ng mga bata na sapat ang kikitain nila mula sa bangkay ng orc, alam ni Makoda na hindi ganoon kamahal ang halaga nito, kaya't napapaisip siya kung paano niya sila tutulungan. Nang bigla namang kumalam ang tiyan ng magkapatid, doon ay nagdesisyon si Makoda na kumain muna sila. Una niyang hiniwa ang mga sibuyas at kinaramelize ang mga ito bago iprito ang mga karne ng cockatrice. Matapos niyang lagyan ito ng teriyaki sauce, nagprito naman siya ng ilang itlog sa kabilang kawali. At pagkatapos niyang ihanda sa isang tinapay ang lahat ng mga sangkap, doon na nabuo ang teriyaki cockatrice zucchini burger na talagang nagustuhan ng dalawang bata. At para naman sa kanyang malalakas na kumain na familiar ay 3 monster-sized burger ang para sa kanila, kung saan lahat sila ay na-enjoy ang nakakabusog sa laki na burger. Matapos nilang kumain, nagpasalamat ang mga bata kay Makoda, ngunit na-hurt siya nang tawagin siya ng mga itong uncle. Kaya naman sinabi sa kanya ni Fel na naiintindihan na siguro niya ngayon kung gaano kasakit ang tawagin kang uncle. Habang mahimbing na natutulog ang mga bata, naghanap si Makoda na maaaring makatulong sa kanilang ina, at inilabas pa niya ang ilang high-grade potion na ginawa ni Sui. Ngunit sinabi ni Fel na hindi kayang pagalingin ng isang ordinaryong potion ng karamdaman, dahil tanging elixir lamang ang may kakayahan na magpagaling ng kahit anong sakit at kahit magbigay pa ng immortalidad. Dahil doon ay biglang naalala ni Makoda ang mga sinabi ni Elrond tungkol sa mga sangkap ng elixir, kaya naman agad niyang inilabas ang Earth Dragon Blood at Liver, at hiniling kay Sui kung kaya nitong gumawa ng healing potion gamit ang mga ito. Habang abala si Sui sa paggawa ng potion, nagpasya naman si Makoda na magluto para sa nanay ng mga bata, isang pagkaing masustansya at madaling kainin. Kaya naman inihanda niya ang isang mainit at masustansyang sopas na may sahog na bacon para sa mabilis na pag-recover ng nanay ng mga bata. Nang matapos na ni Sui ang mga potion, sobrang ikinagulat ni Makoda nang malaman na kaya nga nitong pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman. Kaya agad niyang ginising ang mga bata at isinakay sa likod ni Fel, at mabilis silang pumunta patungong Dolen. Pagkarating nila sa Dolen, ilalabas na sana ni Makoda ang orc, ngunit ipinakita niya ang elixir sa mga bata at ipinaliwanag na kayang pagalingin nito ang kanilang ina.
Gayunpaman, sinabi ni Makoda na bilang isa siyang mangangalakal ay hindi niya ito pwedeng ibigay ng libre, kaya tinanong ni Daryl kung magkano ang halaga nito. Ngunit ngumiti lang si Makoda at sinabing isang orc lang ang kapalit nito, habang may freebies pa silang sopas para sa kanilang ina. Labis ang pasasalamat ng magkapatid kay Makoda, at sinabi ni Daryl na gusto niya rin maging isang mangangalakal balang araw para maging kasing astig ni Makoda. Sa huli ay nagpaalam na ang magkapatid, dala ang pag-asa na muling gagaling ang kanilang pinakamamahal na ina. Pagkatapos ng lahat, naisip ni Makoda na tignan ang kanilang mga level matapos nilang tapusin ang dungeon. Napansin niyang si Fel ay tumaas ng 10 levels at ngayon ay nasa level 921, habang si Dora naman ay umabot na sa level 160. Naisip niyang si Sui ang may pinakamalaking itinaas, kung saan hindi nga siya nagkamali dahil umangat ito ng higit sa 60 level hanggang level 88. Nang suriin naman niya ang sarili niyang stats ay nasa 20 pa rin ang kanyang level, ngunit napansin niyang may +1 sa tabi ng kanyang online grocery skill. Kaya nang pindutin niya ito ay na-unlock niya ang online grocery tenant, kung saan may pagpipilian siya sa pagitan ng burger at cakes. Doon ay pinili niya ang cakes at agad na bumili ng marami nito, kung saan namangha sila sa dami ng pagpipilian. Agad nilang nilantakan ang mga masasarap na dessert, kung saan hindi napigilan ni Sui na mapatalon sa kilig. Nang ilabas naman ni Makoda ang custard pudding, napawaw si Dora dahil parang si Sui daw yun na nagwiwiggle. Trip naman ni Makoda ang fluffy cake na may ternong black coffee. Ngunit bigla siyang natigilan dahil tila mayroon siyang nakalimutan, kung saan ito nga ang pagbibigay ng offering sa mga nagtatantrums at hindi makapaghintay na mga Diyosa. Samantala, tagumpay namang gumaling ang ina ni Daryl at Iris matapos nitong inumin ang elixir, habang ibinigay din nila ang sopas na niluto ni Makoda. Alam ni Daryl na espesyal ang potion na iyon, kaya't nangako siyang pananatilihin niya itong sikreto, at magsisikap siya para mabayaran niya si Uncle Makoda balang araw. Kinabukasan, bumalik si Makoda sa guild, at napansin niya na busy si Elrond na pinamamahalaan nito ang mga taong nagpoproseso ng monster materials, at sinabing magiging mas busy sila ngayon dahil nalinis na ang dungeon. Ngunit habang namamangha si Makoda, biglang dumating ang galit na si Uger at ibinunyag na hindi pala ito ang trabaho ni Elrond, kaya naman agad siyang kinaladkad nito palayo. Nais pag-usapan ni na Uger at Elrond ang mga loot na dinala roon ni Makoda, lalo na ang dinala niyang magic bag. Nang buksan ito ni Makoda ay naglalaman pala ito ng napakaraming hiyas, kung saan binanggit ni Elrond na kilala ang mga dungeon gems sa pagiging rare nito at napakalaking halaga. Bagamat nais nilang bilhin ang lahat ng ito, hindi sapat ang kanilang budget dahil sa binili nilang Earth Dragon mula kay Makoda, kaya't iminungkahi ni Uger kay Makoda na ipagpalit ang ilan sa mga ito sa Merchant Guild. Ngunit nang maisip ni Makoda na baka baratin siya dahil wala pa siyang experience sa ganitong kalakaran, nag-alok si Uger na samahan siya upang masigurado na magiging fair ang kasunduan. Subalit biglang nagboluntaryo si Elrond na siya na lamang daw ang sasama kay Makoda dahil siya naman ang guildmaster, ngunit muli siyang pinagalitan ni Uger dahil alam nitong nais lang niyang tumakas sa kanyang mga trabaho. Binalaan pa siya nito kung hindi siya magbibehave ay ibebenta nito ang kanyang pinakamahalagang koleksyon. Ngunit bago sila pumunta sa Merchant Guild, hiniling muna ni Makoda kay Uger na kakain muna sila ng lunch dahil gutom na ang kanyang mga familiar. Dahil wala ng oras para makapagluto, pumunta na lamang sila ng palengke at doon ay nakakita sila ng ihaw-ihaw. At dahil malalakas kumain ng mga kasama ni Makoda, umorder siya ng 76 na barbecue na labis na ikinagulat ni Manong. Binigay muna nito ang mga naunang naluto, kung saan agad naman nila itong nilantakan, ngunit napansin nila na wala itong sinabi kumpara sa luto ni Makoda. Pagkabigay ng pangalawang batch, doon ay kumain na rin si Makoda, at napansin niyang iba talaga ang lasa ng karne kapag iniihaw. Naisip niya tuloy na magluto ng barbecue, ngunit wala namang grill na mabibili sa online grocery, at malabong magawa ito ni Sui ng walang paggagayahan. Pagkatapos noon ay pumunta na sila sa Merchant Guild kasama si Uger, at sinalubong sila ng guildmaster roon na si Adriano. Sinamahan din sila ng appraiser na nagngangalang Ruslan, kung saan nang makita na niya ang mga hiyas ay agad siyang humanga sa kalidad ng mga ito. Ngunit mas lalo pa siyang nagulat nang makita na niya ang Imperial Topaz, isang batong pinaniniwala ang alamat lamang at sinasabing nagdadala ng swerte at magandang kapalaran. Nag-alok na sila ng mahigit 7,000 gintong barya para sa lahat ng hiyas, at hindi makapaniwala si Makoda sa dami niyang pwedeng mabili gamit yon. Ngunit hindi kumbinsido roon si Uger at tinawag ang mga itong barat dahil mababa silang magpresyo para sa mga rare na dungeon gems, lalo na sa Imperial Topaz na kilala bilang isang phantom gem.
Napagtanto nila na mali pala ang kanilang binangga dahil may alam pala ito sa pakikipagnegosasyon, kaya naman agad nilang tinaasan ang alok sa mahigit 7,000 gintong barya. Doon ay sumang-ayon na rin sa wakas si Uger, habang namangha naman si Makoda dahil sa galing nito sa pakikipagnegosasyon. Pagbalik nila ng Adventurers Guild, tinanong ni Eren si Makoda kung dala ba nito ang kanyang guild card. Pagkalabas pa lang nito ni Makoda ay agad itong pinalitan ni Eren ng gold card, at ipinaalam na na-promote na siya bilang A-rank dahil sa paglinis nila ng buong dungeon. Bagamat hindi pa handa si Makoda para sa ganoong antas, sinabi ni Eren na maraming benepisyo ang pagiging isang A-rank adventurer, gaya ng discount sa mga inn, 10 free meal tickets sa guild restaurant, at higit sa lahat ay wala ng limitasyon sa mga quest na maaari niyang kunin. Kaya nang agad namang na-excite si Fel dahil sa ideya ng pagtanggap ng mas mahihirap na misyon, wala nang nagawa pa si Makoda kundi tanggapin ang kanyang bagong rango. Dahil nasira na ang kanyang lumang meat grinder ay nagpagawa siya kay Suwi ng bago nito, ngunit dahil medyo naparami ang kanyang nagiling na karne ay nakapagpasya si Makoda na ang kanilang magiging hapunan ngayon ay isang meatloaf. Habang pinapalambot niya ang breadcrumbs sa gatas, ginisa niya ang minced onion at mixed vegetables sa butter. Pagkatapos ay pinagsama niya sa isang bowl ang giniling na karne kasama ang pinalambot na breadcrumbs, ginisang gulay, itlog at ilang mga pampalasa, at pagkatapos ay minasa ito ng mabuti. Sunod naman ay tinakpan niya ang ilalim ng baking pan ng bacon, inilagay ang meatloaf mixture at ilang quail egg sa gitna, at tinakpan ng mga ito ng foil. Matapos itong maluto ng perpekto mula sa oven, ginamit niya ang meat juice na natira mula sa baking pan upang gumawa ng isang masarap na sauce para dito. Kaya matapos niyang hiwain ng makakapalang meatloaf at ilagay ang sauce sa ibabaw, ay maaari ng pagsaluhan ng bloody horn bowl at orc meatloaf. Nang tikman na ito ng kanyang mga familiar, nagustuhan ni Dora ang juice na lumalabas rito, habang si Suwi at Fel naman ay nagustuhan ang kombinasyon ng itlog at karne, pati na ang sauce na bumabalot rito. Kaya naman pati ang nagluto ay napakain na rin, at natutuwa siya dahil nagustuhan nilang lahat ang kanyang bagong putahe. Kinagabihan, naisip ni Makoda na pasalamatan si Uger sa lahat ng tulong nito, kaya naman bumili siya ng ilang matatamis na pagkain para pagsaluhan ng pamilya nito. Ngunit ang hindi niya alam ay mayroong naiinggit mula sa itaas, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagbigay ng offerings para sa mga gods. Habang napansin nila na mas gumanda ang kalidad ng mga item ni Makoda mula nang ma-upgrade ang kanyang online grocery skill, doon ay naisip nila na kailangan nilang magsaliksik tungkol sa mundo ni Makoda, upang makapag-request sila ng mas mataas na kalidad na item. Kinabukasan, ibinigay na ni Makoda kay Uger ang mga matatamis na pagkain bilang pasasalamat. Tinanggap naman ito ni Uger at sinabing tiyak na magugustuhan ito ng kanyang pamilya. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, agad na namang nagtanong si Fel kung ano ang kanilang kakainin mamayang lunch, na medyo ikinapagod na ni Makoda. Agad namang nilinaw ni Makoda na magluluto pa rin siya, ngunit kung magluluto siya ng mga komplikadong pagkain ng tuloy-tuloy ay minsan ay nakaka-burnout din. Kaya nang maisip niya na nais niya ring magluto ng mga pagkaing mabilisan tulad ng barbecue, ay agad niyang naisipan na magpagawa ng grill sa isang blacksmith. Ngunit ilang beses siyang pinalayas ng mga blacksmith dahil ang tanging ginagawa lamang daw nila ay mga sandata. Pagbalik ni Makoda sa guild, ipinaliwanag ni Uger na karamihan ng mga panday sa lungsod ay mga dwarves, na kilala bilang mahuhusay na panday pero mainitan ng ulo at mga lasenggero. Kaya kung gusto niyang makiusap sa kanila ay kailangan niya silang suhulan ng magandang alak upang maging maayos at smooth ang kanilang usapan. Kaya matapos niyang maghanda ng simpleng lunch para sa kanyang mga familiar ay agad siyang bumili ng magandang alak sa kanyang online grocery, isang Japanese whiskey na may minus sa stamina pero may dagdag sa magic power. At dahil mayroon na ngayon siyang panuhol ay pumunta siya sa isang panday, at mahinahon niyang ipinakita rito ang blueprint upang magpagawa ng isang grill. At dahil alam na ni Makoda na tatanggihan siya nito ay inilabas niya ang kanyang secret weapon, kung saan nang maamoy pa lamang ng dwarf ang aroma nito ay hindi na nito napigilan syumat ng isa. Kaya nang makita ni Makoda ang labis na saya sa mukha ng panday dahil ngayon lamang daw ito nakatikim ng ganoong kasarap na alak, ay napagtanto niyang tagumpay ang kanyang plano. Doon na inilatag ni Makoda ang kanyang proposal na kung tatanggapin nito ang kanyang request ay bibigyan niya pa ito ng 5 bote bukod pa sa bayad. Matapos mag-isip ng sandali ay sinabi nito na gawin niyang 10 bote, na pumayag naman si Makoda. Pagkatapos niyang ibigay ang panuhol ay nagpakilala ang panday bilang Alice, at sinabi sa kanya na makukuha niya ang finished product pagkaraan ng 3 araw.
Pagbalik ni Makoda sa kanyang silid, doon niya lamang naalala na matagal na pala siyang hindi nakakapagbigay ng offering sa mga god. Doon na nagsimulang ilabas ng mga gods ang kanilang mga inis sa bida, kung saan wala namang nagawa si Makoda kundi pakinggan ang kanilang mga hinanaing dahil aminado siyang kasalanan niya. Matapos humingi ni Ninrir ng sandamakmak na matatamis na pagkain, alam naman ni Hephaestus na kapag tumaas na ang level ni Makoda ay maaari niyang i-upgrade ang kanyang online grocery skill, at magkakaroon siya ng pagkakataon na pumili ng bagong tenant o specialty shop. Kaya hinimok siya ng mga lasenggerong gods na magpa-level sa dungeon upang madali siyang umabot sa level 40, dahil doon siya magkakaroon ng bagong tenant at idagdag niya daw ang tindahan ng mga alak. Hindi naman nagpahuli ang dalawang goddess, kung saan sinabi ni Kishar na dapat drugstore ang piliin ni Makoda dahil marami itong cosmetic at beauty products, habang si Rusalka naman ay mga iba't ibang international food. Ngunit mariin na sinabi ni Makoda na hindi niya isusugal ang sarili para lamang umangat ang kanyang level at makuha ang gusto nila, at kung patuloy nila siyang pipilitin ay ibabalik na lamang niya ang lahat ng blessings na ibinigay nila upang wala na ring mga alay. Dahil ayaw nilang mawala ang mga luho nila ay napagtanto ng mga gods na mali ang kanilang ginagawa kay Makoda, kaya naman humingi na lamang sila ng kabayaran para sa naantala nitong alay at kailangan daw niyang doblehin. Doon ay pumayag na rin si Makoda at ipinakita pa niya sa mga ito ang menu upang makapili sila ng nais nilang produkto. Kaya matapos niyang kunin ang lahat ng order ng mga gods na halos makagawa na siya ng tore sa dami nito, ay agad na niyang ipinadala bilang alay. Bagamat sobrang nakaka-stress ang nangyari, hindi papaawat si Makoda na hindi makapagluto ng masarap na hapunan, kaya naman inilabas niya ang isang higanteng manok. Matapos niyang masahihin ang buong katawan nito ng herb salt, pinuno niya ng frozen pilaf ang loob nito at sinarado gamit ang mga bamboo stick. Pinahiran niya muna ang buong katawan nito ng olive oil bago isalang sa oven upang lutuin. Habang hinihintay nilang maluto ng perpekto ang higanteng manok, hiniling muna ni Makoda kay Sui na gawan siya ng ilang mas malalim na baso at mangkok. Kaya matapos itong gawin ni Sui ay saktong handa na rin ang kanilang hapunan, ang roast cockatrice stuffed with pilaf. Doon ay hiniwa ito ni Makoda upang lumabas ang pilaf sa loob, at pagkatapos ay piniraso ito para sa kanilang apat na talagang nagustuhan nila ang malutong nitong balat at malinamnam na lasa ng kanin. Sa huli ay naglabas rin si Makoda ng puding para sa kanilang dessert, ngunit dahil sa kanyang labis na kapaguran ay agad siyang nakatulog at hindi na siya nakakain nito. Samantala, nag-iisip ang dalawang lasenggerong gods ng paraan para madaling mag-level up si Makoda at matikman nila ang iba't ibang klase ng alak. At para sa alak ay mabilis silang nakaisip ng paraan kung saan palihim nilang binigyan ng double experience gain blessing si Makoda habang natutulog. Matapos ang 3 araw, muling bumalik si Makoda sa shop ni Alice dala ang 10 bote ng alak na kanyang ipinangako. Natuwa naman roon si Alice at ipinakita na rin niya ang grill na ipinagawa ni Makoda, at ipinaliwanag na mas pinalaki niya ito upang mas marami siyang maluto. Hinikayat niya rin si Makoda na subukan ito sa kanyang bakuran para kung may kailangan siyang baguhin o ayusin ay magagawa agad niya ito. Kaya naman inilabas ni Makoda ang karne ng baboy at karne ng baka, inilagay ang mga ito sa grill at taimtim niya itong binantayan upang perpekto ang luto. Doon ay nakiihaw rin si Alice ng kanyang homemade sausages, at inalok niya rin si Makoda na subukan ito. Matapos maluto ay hiniwa ito ni Makoda ng maninipis at inihanda niya ito ng may iba't ibang sausawan. Sinunod ni Alice ang payo ni Makoda at isinawsaw niya ang karne sa wasabi soy sauce, at agad siyang namangha dahil sa sarap at sa anghang nito. Inalok naman niya si Makoda ng kanyang longganisa, at kitang-kita sa mukha ng bida ang sarap at linamnam nito. Ngunit bago uminom si Alice, hiningi muna ito ni Makoda at pumunta sa isang sulok upang gumawa ng isang inumin. Matapos niyang palamigin ang baso ay inalis niya ang naunang yelo, at saka naglagay ng bago. Naglagay siya ng 1/4 ng alak, kaunting soda water, dahan-dahan na hinalo at kaunting lemon. Pagtikim pa lang nito ni Alice ay halos ubusin na niya ito sa isang inuman, kung saan dahil sa sarap nito ay madami siyang napansin na detalye, na ikinamangha naman ni Makoda. Akala kasi ni Makoda ay isang simpleng lasenggerong panday lang si Alice, ngunit ibinunyag ng dwarf na siya ang pinakamagaling na panday sa buong Dolan City. Hindi rin naman inaasahan ni Alice na ang isang katulad ni Makoda ang makakalupig sa isang dungeon, kung saan ibinunyag niya na kilala niya si Makoda dahil sobrang pinag-uusapan ng kanilang grupo bilang ang nakalupig sa buong Dolan Dungeon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.